Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Ikalawang contempt order laban kay Cassandra Leong, binawi ng House Quadruple Committee. Department of Justice may tinutumbok ng mananagot sa pagtakas ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. KOJC nais patawan ng contempt ang DILG at PNP dahil sa umano'y hindi pagsunod sa temporary protection order ng korte. Umano'y plano ng PNP na sirain ang ilang istruktura sa compound Pinalagan. Loss and Damage Fund Board, isa ng ganap na batas matapos abrobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At EJ Obiena maagang tinapos ang pagsabak sa 2024 season dahil sa spine injury. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 29, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Humarap sa ikatlong pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, isang active member ng Philippine National Police. Sa pagdinig, inihayag ni Espinido ang nalalaman niya kaugnay ng kontrobersyal na kampanya kontra droga. Partikular na rito ang umano'y kota at reward system sa kontrobersyal na anti-drug campaign ng Duterte administration. Narito ang report ni Rosalie Coz. Galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga pulis nandito kung ano ang trabaho, ano ang pulis. Nilapitan at binigyan umano ng direktiba ng nooy Philippine National Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido para sa gagawin sa War on Drugs campaign ng nagdaang administrasyon. Kilala si Espinido sa pangunguna nito sa mga operasyon laban sa pinaghihinalaang narco-politicians. Ayon kay Colonel Espinido, humingi umano ito ng tulong sa kanya para mawala ang drug operations sa kanyang lugar. Ang instruksyon lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, so, Your Honor. Sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all means? Yes. Okay. Isiniwalat din ni Espinido na mayroong kota at reward system sa kampanya laban sa illegal na droga. 50 hanggang 100 umano ang kota o target na drug pushers o users kada araw. The other kota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Bukod dito, may salapi rin umanong galing sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs na ginagamit sa anti-drug war. Sa isyong ito, nabanggit ng police official sa kanyang affidavit ang pangalan ng isang dating mayor at isa pang senador, si Senator Christopher Lawrence Go, na dating aide ni Pangulong Duterte. We confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si
Tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. Subalit ang nabanggit na alkalde ay namayapa na umano. Pinaniniwalaan mang matagumpay ang anti-drug war ng nakalipas na administrasyon, aminado si Espinido na may mga paglabag sa karapatang pantao sa anti-drug war ng Duterte administration. Well, during the height of the implementation of the war against illegal drugs, are you aware that during that time there were protests, violent reactions, or comments that human rights were violated? Yes, Your Honors. So you agreed, do you agree that human rights were violated during those times? Yes, Your Honors. Bagaman nananatili pang miyembro ng pambansang pulisya ngayon at nasa floating status, questionable para kay Espinido ang kredibilidad ng organisasyong kinabibilangan nito sa ilalim ng pamumuno ng dating PNP chief na si Senator De La Rosa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na inutusan niya si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na patayin lahat ng gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga. Ayon kay Senator Bato, kailangan talagang i-neutralize ang problema sa droga dahil trabaho niya ito bilang Chief PNP noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nararapat din anyang gawin ni Espinido lahat ng legal na pamamaraan para mahinto ang drug problem sa kanyang lugar. Gawin mo lahat ng legal na pamaraan para mahinto yung problema sa lugar. Diba? Kaya inasahin dyan. Tumakuin yung droga. Wala mo ko sinabi, nasahin kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan, lahat ng mga puso dyan, patayin mo. Wala mo ko sinabi ko, di ba? So yun lang. Trabaho mo yan, as chief of police, inisin mo yung kapaligiran mo. Magtrabaho ka, para mawala ang problema sa tuloy. Binawi ng House Quadruple Committee ang pangalawang contempt order na ipinataw sa negosyanteng si Catherine Cassandra Leong. Ito ay matapos makumbinsi si Ong na sagutin ang mga tanong ng Quadcom na nag-iimbestiga sa illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Muntik mailipat ng detensyon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Catherine Cassandra Leong, ang stakeholder ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa ni-raid na illegal Philippine offshore gaming operator o POGO hub sa Porac, Pampanga. Nakadetain si Ong sa House Detention Facility mula pa noong August 26 araw ng Lunes matapos i-cite in contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig. At sa kauna-unahang pagharap sa Quadcom gabi ng Miyerkules, August 28, pinatawa ng pangalawang contempt order si Ong dahil tumatanggi pa itong sagutin ng mga tanong ng mga kongresista. Gayunman, binawi rin ito ng 4 House panels dahil nakumbinsi na rin si Ong na rumisponde sa mga pagtatanong ng mga mambabatas. Bukod dito, pumayag din si Ong na pumirma ng bank secrecy waiver para mabusisi ang record sa 3 bank accounts nito. I move to rescind the second contempt order against Ms. Ong and also to move that to rescind also the earlier contempt that she be detained at the Women's Correction Facility, Mr. Chair. Nung una po, ayoko po talaga magsalita po. Then you decided na magsasalita na lang kayo? Yes po. Okay. And sabi din po ni Atty. Topacio po. Sa mahigit 5 oras na pagdinig, ilang issue ang binanggit ni Ong gaya ng pag-amin na may kaugnayan ito sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. Are you associated with the corporations Whirlwind and Lucky South 99? Yes po. Gayunman, itinanggi nitong nag-umpisa siya bilang executive assistant at hindi na rin ito inihayag ang kanyang naging unang trabaho dahil sa issue ng privacy. Ayon din kay Ong, hindi niya business partner si dismissed Banban Mayor Tarlac Alice Go. Kilala niya ito dahil kapatid ito ng nobyo niyang si Wesley Go. Boyfriend ko po si Wesley Go. Boyfriend niyo si Wesley Go.
Yes po. Therefore, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Ay, hindi ka malapit, pero kilala mo siya. Kakilala, syempre. Kilala mo siya. Sister po siya ni Wesley Go. At business partner mo sa Alice Go. No. Ay, hindi. Pero pareho kayong na mayroong Pogo Hub, di ba? Hindi po. Wala kang Pogo Hub? Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga Ano po yung business nyo? building, real estate lang po. Real estate lang. Yes po. So, hindi I'm Pogo. not related to any Pogo po. Hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go. Kakilala po. Bukod dito, itinanggi rin ni Ong na kabilang sa legal department ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson. Nagkamali lang umano ang staff sa paglalagay ng impormasyon sa form kaugnay nito. Attorney Harry Roque was included in the structural organization of that company. Am I correct? He is the legal of Lucky South 99. Ayun po yung nagkamali po yung mga staff regarding dyan po. Kasi po, they expect, akala po nila na si Attorney Harry Roque po yung legal. Okay, so hindi siya yung legal mo na nakalagay doon? Hindi po. Samantala, epektibo pa rin ang unang contempt order laban kay Ong kaya mananatili pa rin ito sa House Detention Facility. Lifted naman ang House Quadcom ang ipinataw na contempt order at nirelease na sa detention si Ronelyn Baterna, Corporate Secretary ng Lucky South 99. Nangako rin si Baterna na dadalo rin sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi ka paniwala. Ito ang sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla ang kaugnay sa mga pahayag ni Sheila Guo sa pagdinig sa Senado. Si Sheila Guo ay kapatid ni dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Kaya naman, ayon kay Remulla, hindi reliable na gawing state witness si Guo hinggil sa issue ng pagtakas ng dating alkalde at Pogo. Hindi ako naniniwala sa kanya mga sinasabi. Puro I don't know, tas puro malalabo ang sagot. Unang-una, hindi ako naniniwala si Alice Go sasakay na fishing boat ng 3 araw para makarating sa Sabah. Marahil mahirap paniwalaan. Inihayag ngayon ng Department of Justice o DOJ na may tinutumbok na sila sa mananagot sa issue ng pagtakas ni dismissed Mayor Alice Guo sa bansa. Nauna nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may ulong-gugulong sa nangyaring pagtakas ni Guo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kilala na ba ng DOJ kung sino ang mga responsable sa pagtakas ni Alice Guo? Magandang umaga, Ella. Ang sinasabi ng DOJ, may tinitingnan na sila, Ella, kung sino. Pero ang pagtitiyak ng Department of Justice o DOJ sa pamamagitan ni Secretary Remulla na mangyayari yung sinabi ng Pangulo na head will roll. Ibig sabihin, may mananagot sa pagtakas ni dating Bamban Mayor Alice Guo sa Pilipinas. Hindi pa masabi, Ella, ng DOJ kung gaano katagal. Ayon kay Remulla, may tinutumpok na sila kung sino ang may pananagutan. Mangyayari yun. Pinag-uusapan na namin. May investigasyon pa, may sinisigurado mga bagay-bagay. Pero tumanggi ang kalihim na idetalye kung anong level o partikular na posisyon sa pamahalaan. Ang mandato ng Presidente sa DOJ ay pangungunahan ang investigasyon sa pamamagitan ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation o NBI. Sa pagdinig ng Senado, inihayag ni Senator Risa Ontiveros na nagbayad umano ang magkapatid na Guo ng 200 million pesos para makaalis sa bansa. Samantala, hindi rin naniniwala ang DOJ na mula nga sa Pilipinas ay naglakbay o umalis itong si Guo papuntang Malaysia sakay lamang ng isang fishing boat. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ ay dumaan ang Guo siblings sa Southern Mindanao. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.
Hindi maaaring basta pumasok sa bansa ang International Criminal Police Organization o Interpol upang manghuli o isilbi ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Sa paglilinaw ni Justice Secretary Crispin Remulla, kakailanganin munang dumaan ng Interpol sa Korte ng Pilipinas bago ito makapagsagawa ng panghuhuli laban sa individual na pinaaresto ng ICC. Dagdag din ng kalihim, hindi hahadlang ang DOJ sa proseso kung sakaling pumunta sa Korte ng Pilipinas ang Interpol. Matatandaang nagsasagawa ng investigasyon ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y mga drug war-related crime sa ilalim ng kaniyang pamamahala. Sinampahan na ng kaso ng Philippine National Police ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na inaresto dahil sa umunay paglabag sa batas habang nagsasagawa ng operasyon ang mga pulis. Kinumpirma din ng PNP na nagsumite na ito ng report sa korte hinggil sa dahilan ng patuloy na operasyon ng mga pulis sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Narito ang report ni Lea Ilagan. Kinasuhan na ng Philippine National Police ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na hinuli dahil sa umaring sari-saring paglabag habang nagsasagawa ng operasyon ang mga pulis sa compound. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, na-inquest na kahapon ang 29 na umano'y miyembro ng KOJC. Nagsampa na po tayo ng kaso laban po doon sa mga inaresto po na individual na for resisting arrest and disobedience to the agents of persons in authority, plus po yung violation po ng Batas Pambansa or 880, yung Public Assembly Act po. Sinabi rin ni Colonel Fajardo na nagsumite na sila ng report sa korte kung bakit kailangang ituloy ang isinasagawang operasyon ng PNP sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nakalagay po sa ating progress report kung bakit po kailangan po na manatili po tayo hanggang at the time of the filing yesterday, kung bakit po nananatili po tayo na naghahanap, because we have reasonable ground to believe based on information provided by the informant at yung pong technical equipment na hawak po natin, na meron po tayong paniniwala at malakas ang paniniwala natin na nandun pa po sa loob yung mga pinaghahanap nating suspects po. Kinumpirma din ng pambansang pulisya na hindi lamang mga tauhan ng Police Regional Office 11 ang nagsasagawa ng operasyon sa loob ng KOJC dahil mayroon na itong augmentation mula sa ibang rehiyon. Because PRO 11, hindi naman enough yung resources nila, no? In terms of human and material resources. Considering yung high profile itong ang case na ito involving yung leader of a big group, no, itong church na ito, it really needs support from other units. At napakalaking area po ito. Mas malaki pa po sa Camp Crame actually. It's approximately 32 hectares. So the 2,000 personnel na deploy is in fact not that enough kung sa tingin ko lang. Because talagang tinitingnan bawat area, no, bawat area talaga. And police officers are also human beings. They need to rest and sleep din also. So dapat nagre-relibo tayo. So we need support from other PNP units. Samantala, bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umani rin ang suporta ang PNP mula sa Commission on Human Rights kaugnay ng pagpapatuloy na operasyon sa paghahanap kay Kibuloy. Base sa inilabas na pahayag ni CHR Chairperson Attorney Richard Palpaldotok, kailangan talagang maipatupad ng mga pulis ang warrant of arrest na inilabas ng korte. We really appreciate the support of our President. Ito po ang nagpapalakas sa amin, yung aming moral and aming spirit, no? Despite of medyo natatagal kami konti because of the challenges imposed mismo ng mga supporters, no?
And we really thank the President for this trust and confidence. Nilinaw din ng PNP na hindi relihiyon ang target ng mga pulis. Ipinapatupad lamang nila ang kanilang trabaho bilang tagapagpatupad ng batas sa pamamagitan ng paghuli sa mga taong mayroong warrant of arrest. I would like to appeal, especially sa members ng KOJC, we are not after you. We are not after the church, your beliefs, or yung mga church goers o yung mga sympathizers. We are after persons with existing warrants of arrest issued by a court. No? Kailangan nating implement natin ito. Sana po we need their cooperation and support and perhaps help the PNP na matapos na rin po ito sana sa madaling panahon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na patawan ng contempt of court sina DILG Secretary Benher Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil dahil sa hindi umano pagsunod ng mga ito sa inilabas na Temporary Protection Order ng Davao Regional Trial Court. Samantala, pinalaga naman ng KOJC ang umano'y plano ng PNP na sirain ang ilang istruktura nila sa compound para hanapin si Kibuloy at kinontra ang mismong pahayag ni Pangulong Marcos na walang mga baril ang mga pulis na pumasok sa KOJC compound. Ang detalye sa ulat ni Lane Moreno. Dumulog sa Davao City Regional Trial Court Branch 15 ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC nitong Martes para hilingin ang paglalabas ng show cause order laban kina Interior and Local Government Secretary Benher Abalos at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ito ay para pagpaliwanagi ng mga respondent kung bakit hindi sila dapat mapatawan ng contempt ng korte. Kasunod ito ng patuloy na pananatili ng mga pulis sa compound ng KOJC sa kabila ng inilabas na Temporary Protection Order o TPO pabor sa grupo. Nag-file na kami ng manifestation po na ipapakontempt po namin sila, no? At saka meron kaming mga ibang mga prayers po na nandun. Nitong Martes, nag-issue ng TPO ang Davao RTC Branch 15 na nag-uutos sa PNP na itigil ang anumang aksyon na magdudulot ng peligro sa kaligtasan at seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Iniutos rin ng korte sa PNP na alisin ang lahat ng uri ng barikada, barriers o pangharang sa pasukan at labasan ng compound. Inilabas ng korte ang TPO sa gitna ng tensyon sa pagitan ng PNP at KOJC matapos na muling isilbi ng mga pulis ang arrest warrant sa laban kay Apollo Kibuloy at mga co-accused nito. Wala pang inilalabas na reaksyon ng PNP at DILG sa panibagong legal na hakbang ng KOJC. Una na iginiit ng DILG na hindi aalis sa mga pulis sa compound dahil hindi naman ito kasama sa naging utos ng korte. Nananatili rin silang positibo na nasa loob lang ng compound si Kibuloy at malapit na nila itong matunton. Samantala, umalma naman ng KOJC sa di umano'y plano ng mga pulis na sirain ang ilang bahagi ng kanilang compound para mahanap ang umano'y underground bunker na pinagtataguan umano ni Kibuloy. Paniwala ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, nagdulot umano ito ng pangambas sa mga KOJC members. Dapat anya ay may permiso kung gagawin ito ng mga pulis sa KOJC property. Bubumbahin daw itong aming cathedral which is really a sacred place for KOJC member. Pinabulaan na naman ng Police Regional Office 11 ang nasabing hakbang bagamat iginiit nito na tuloy pa rin ang kanilang operasyon laban kay Kibuloy. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Samantala, kinontra din ng KOJC ang naging payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang armas sa mga pulis na pumasok sa kanilang compound. Ayon kay Atty. Torion, may mga pulis na may dalang baril ang pumasok sa loob ng compound.
Una nang ipinagtanggol ni Pangulong Marcos ang police operation sa compound at sinabing walang ginawang human rights violation sa mga pulis. Muli namang apila ng KOJC sa mga otoridad, lisanin na ang kanilang compound dahil wala umano sa loob ang kanilang lider. Wala nga si Pastor Apollo Sikibuloy dito. Bakit kayo hindi maniniwala sa amin? Kahapon, pinapasok na rin ang mga miyembro ng media sa loob pero limitado lang ang kanilang galaw. Sa obserbasyon, mas maluwag ng sitwasyon sa labas ng compound kumpara noong kasagsagan ng tensyon. Naglabas na rin ng clarificatory order ang Davao RTC at nilinaw na hindi apektado ng TPO ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ngunit dapat naman ng makatwiran at nasa tamang paraan ang pagsisilbi dito. Kung higit man dito ang mga kabang na gagawin ng pulisya, dapat ay mayroon muna itong paintulot ng korte. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang 3 Chinese nationals sa isinagawang buy-bust operation sa Pasay at Parañaque City kagabi. Sa naturang drug operation, nakakumpiska ang mga pulis ng mahigit sa 8 milyong pisong halaga ng iligal na droga. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan, live. Leia, ano ang detalye nitong ginawang buy-bust operation ng mga pulis sa Parañaque at Pasay? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Unang sinalakay ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang Pasay bandang alas 6 kagabi kung saan naaresto ang isang Chinese national. Nakuha dito ang nasa 546 grams ng shabu, 643 grams ng amphetamine hydrochloride at 114 grams ng ketamine na nagkakahalaga ng 7.6 million pesos. Nagsagawa ng follow-up operation sa mga pulis pasado alas 11 na kagabi sa Parañaque kung saan nahuli naman ang 2 iba pa. Nakuha naman sa kanila ang 100 gramo ng ketamine na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Sinabi ng PIDEG na hinihinalang miyembro ang 3 suspect ng isang sindikato. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PIDEG National Capital Region sa Camp Bagong Diwa, Taguig ang 3 nahuling suspect habang inihahanda naman ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Inaprubahan na ng Department of Agriculture ang importasyon ng yellow onions bilang tugon sa mababang domestic supply. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, mag-aangkat ang bansa ng nasa 16 na tonelada ng dilaw na sibuyas bilang paghahanda sa malaking demand sa holiday season at upang ma-stabilize ang presyo ng sibuyas sa merkado. Inaasahan ng DA na darating ang angkat na sibuyas ngayong linggong ito. Tiniyak naman ng kalihim na magiging mahigpit ang kagawaran sa sistema ng pag-aangkat ng sibuyas at papayagan lamang ito bago matapos ang buwan ng Disyembre. Ito ay upang hindi makaapekto sa produksyon ng mga lokal na magsasaka ng sibuyas at maiwasan din na sumabay sa darating na anihan. Actually, inaprubahan ko na noong Lunes yung pag-import ng white or yellow onion dahil stocks natin sa bansa ay depleted na. Limited quantity lang to white onion na i-import para lang to stabilize prices of white onion. Minamadali na ng Department of Agriculture na masimula na ang ASF vaccination lalo sa mga pinakaapektadong lugar sa bansa. Samantala, siniguro ng ahensya na ligtas ang pagkain ng karneng baboy na mabibili sa mga pamilihan. Narito ang report ni Jed Neresina. Posibleng maantala ang nakatakdang pagbabakuna kontra African Swine Fever o ASF ng Department of Agriculture. Ito ay matapos may magsampa ng reklamo laban sa Department of Agriculture sa Ombudsman. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kinakailangan muna nilang magpalit ng tao. Gayunman, sinisikap pa rin naman nila na matuloy ang pagbabakuna sa mga baboy bukas, August 30. Medyo natakot yung mga kasamahan natin sa Bureau of Animal Industry dahil dito. So
So I will have to replace several people na who's willing to do the job. Because of the delay, we're trying our best to have everything signed and approved by Friday. Paliwanag niya, kung hindi man ito matuloy sa Biyernes, ay 1 o 2 araw lang naman ang inaasahan nilang delay sa pagbibigay bakuna laban sa ASF. Iginalulungkot naman ng kalihim ang posibleng delay ng vaccination dahil aniya maaaring mas maraming baboy pa ang maaapektuhan ng sakit. Wala namang masama sa pagbakuna dumaan na lahat yan. May CPR, but yung nagdemanda na sa amin sa ombudsman, parang economic sabotage niya kung ano tatanungin sa akin. Nadidelay lahat ito dahil sa kanya, o so sino man yan, lalo mas maraming baboy na mamamatay at maapektuhan. Ngunit siniguro naman ng Department of Agriculture na sa kabila ng ASF cases sa bansa, ay ligtas kumain ng baboy dahil dumaraan nila ito sa inspeksyon bago ilabas sa merkado. Kaya kahapon kasamang iba't ibang grupo, maging ang Department of Health ay nagkaroon ng kampanya kaugnay rito. Nagkaroon tayo ng campaign na sinasabi na pork is safe, local pork is safe. So sana muli magkaroon ng tiwala ang ating mga mamimili na meron namang NMIS inspection, meron mga inspection or checkpoint na ginagawa, nakasisigurado tayo na hindi naman nakakaapekto sa kalusugan ng mamamayan itong ASF. Even ang Department of Health nandyan, nagpapatunay na Pinoy pork is safe. Siniguro rin ang patuloy na paghahanap ng solusyon at malabanan ang pagkalat pa ng ASF. Sa losses, grabe, billions of pesos, 30% ang nawala sa ating stocks. Pero yun nga, tuloy-tuloy naman tayo. May tinatamaan, may nagre-recover, may nagre-repapulit. Kaya wala namang tigil ang industry na hanapan ng solusyon itong ASF. Jen De Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Health ang panibagong mga kaso ng Mpox sa bansa. Ang 2 bagong pasyente ay wala umanong travel history. Bunsod nito, tinitingnan ng kagawaran ang posibilidad na locally transmitted ang virus. Para sa detalye ng balita, nagbabalik si Jed Neresina. Ang Mpox po walang edad na pinipili. Pwedeng bata, pwedeng matanda. Ang talagang sigurado tayo dyan, lalo na clade 2 yung ating nakita sa sitwasyon na ito, ay yung skin-to-skin contact. Basta magdikit po ng balat, pwedeng mahawa. Patuloy ang pagbabantay ng Department of Health sa mga kaso ng Mpox sa bansa. Muli na namang nadagdagan ng 2 pang bagong aktibong kaso ang binabantayan ng ahensya. Karoon tayo ng findings ng 2 additional cases. Ngayon po, August 28, meron tayong 2 more additional cases, si case 13 at si case 14. Pareho po silang Mpox clade 2 at ito yung milder na form ng ating Mpox. Ang ika-13 kaso na naitala ay isang 26 na taong gulang na babae mula sa NCR na nakaranas ng mga sintomas simula noong August 20, 2024. Nagsimula ito sa mga rash sa kanyang muka at likod na sinabayan ng lagnat. Isang araw matapos mapansin ang mga sintomas ay nagpakonsulta ito sa isang outpatient clinic at pinayuhang mag-home isolation muna. Samantala, ang ika-14 na kaso naman ng Mpox sa bansa ay isang 12 taong gulang na lalaki mula naman sa Calabarzon Region. Siya ay nakaranas ng mga sintomas na nagsimula naman noong August 10, 2024. Nagkaroon siya ng mga rash sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan gaya ng paa, muka at bewang. Sa kasalukuyan, ang 2 bagong pasyenteng tinamaan ng Mpox ay minomonitor ng mga lokal na otoridad at sila'y nananatili pa ring naka-isolate sa bahay habang nagre-recover. Ayon sa investigasyon ng DOH, ang parehong pasyente ay walang anumang travel history sa loob at labas ng bansa 3 linggo bago lumabas ang mga sintomas. Ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang mga hakbang upang matukoy ang pinagmula ng sakit, maging ang contact tracing sa posibleng mahawaan ng mga pasyente.
As this report is being aired, ang ating mga epidemiology and surveillance units both ng DOH at ng mga LGU na kaakibat natin dun sa mga lugar na yun ay nagkakaroon ng follow-up interviews with the cases. Binigyang diin ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na ang mga kaso ng Mpox sa bansa ay nakukuha mula sa local transmission. Kaya ang deklarasyon ng World Health Organization o WHO na ang Mpox bilang isang global public health emergency noong August 14 ay nagpapataas ng kamalayan ng publiko. Kaya payo ng DOH na paigtingin ang pag-iwas sa Mpox sa hindi basta-bastang pagkakaroon ng asexual o sexual contact sa sinumang maaaring infected ng virus. Kung maaari rin ay magsuot ng mahahabang damit at ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Makatutulong din ang mga alcohol at hand sanitizers dagdag pa ng ahensya. Hindi na rin naman kinakailangan ang pagsusuot ng face mask, liban na lang kung may close contact talagang aktibidad o trabahong kailangan gawin. Ang pagsuot ng face mask ay para sa mga close contact lamang. Kunyari, kung mga barbero na nagugupit ng patilya, lumalapit dun sa ginugupitan, mas maganda naka-face mask yon. Bukod sa mga nabanggit, hindi na rin kailangan ng quarantine, liban na lang kung may sintomas na maramdaman o makita sa katawan. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isiniwalat ni Justice Secretary Crispin Remulla na patuloy pa rin ang korupsyon sa budget sa pagkain ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. 70 pesos kada araw ang nakalaan para sa pagkain ng mga person deprived of liberty o PDLs. Ngunit ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, maswerte na kung mabigyan ang bawat PDL ng 45 pesos na halaga ng pagkain kada araw. Ang estimate ng aking mga kasama sa loob ng DOJ, sa 70 pesos, maswerte na kung 45 pupunta talaga sa lamesa ng bawat nakakulong na wala ng laya. All the PDLs. Kaya yun po yung isang problema dyan. We have to figure out a way to feed them without any corruption coming in. Ayon pa sa Secretary of Justice, mas malala pa ang sitwasyon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mahabang panahon na anyang kultura ang korupsyong ito sa budget ng pagkain ng PDLs sa mga piitan. Paliwanag naman ng Bureau of Corrections o BUCOR, nagkakaroon ng interes ang iba dahil sa laki ng budget na inilalaan dito. Sinabi ni BUCOR Director General Gregorio Catapang Jr. na umaabot ng nasa 1.5 billion pesos ang kanilang hinihiling na budget para sa pagkain ng mga PDL para sa susunod na taon. Unang problema po, yung bidding, nagpapababaan na sila. So ang nagiging winning bidder, yung pinaka-latest na winning bidder, 59 pesos. So baksak na po talaga kung ano. So sa NEDA, bumabaksak na po. Isang nabanggit na suwestyon ni Committee on Finance Chairperson Senador Grace Poe sa mga jail institution ay ang paggamit ng intelligence fund ng mga kaukulang ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng mga korupsyon at wakasan ito. Bukod dito ay tinitingnan din ng mga senador ang posibleng remedyong maibibigay ng pag-amyenda ng Kongreso sa procurement law. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Natukoy na ng Department of Migrant Workers ang backdoor route na umano'y ginagamit ng illegal recruiters at human traffickers na nambibiktima ng mga Pilipinong gustong magtrabaho sa ibang bansa. Napauwi na rin sa Pilipinas ang 52 sa 75 na Pilipinong nabiktima ng human trafficking sa bansang Laos. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Bukod po sa Laos, meron din po tayong na-repatriate at natulungan galing po ng Myanmar. No? Alam na po namin kung saan yung kanilang backdoor. Bistado na ng Department of Migrant Workers ang ruta na ginagamit umano ng illegal recruiters at human traffickers para mailabas ng Pilipinas papunta sa ibang bansa ang kanilang mga biktima. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olania, natukoy na ang ilan sa backdoors kaya napipigilan na ang tangkang paglabas ng mga biktima.
Isa sa sinasabing backdoor ay ang Zamboanga Port. Dati po, kung maalala namin, yung kanilang truck ay meron silang mga kinoconsider na pupunta doon using an agency. No? Nung nalaman natin na yung customer service relations na job orders ay peke pala, kinancel po natin lahat ng JOs nila at naglabas po tayo ng labor advisory na hindi tayo papayag na magpadala ng mga workers natin doon. Pati yung mga direct hires na ating inaalaw noon, hindi rin po natin pinayagan. Ayon sa DMW, maaaring isumbong sa mga otoridad na nakakasakop sa lugar kung mayroong pinaghihinala ang biktima ng human trafficking at illegal recruitment para agad silang maharang. Isa po yan sa backdoor na siyang dinadaanan ng mga biktima ng ating mga illegal recruiters doon. Tayo po pwedeng makipag-ugnayan sa Coast Guard. Makikipag-ugnayan po tayo doon sa mga local authorities doon at nang sa ganon, maharang po nila, matignan yung mga valid passengers at makita po nila kung sino lamang yung talagang may patutunguhang destinasyon. Una nang iniulat ng DMW na may nailigtas na mga Pilipino sa bansang Laos mula sa kamay ng human traffickers. Pinangakuan umano sila ng trabaho bilang customer service representative sa bansang Thailand, pero ginawa umano silang scammers. Na-rescue sila ng mga otoridad sa Golden Triangle Special Economic Zone sa Bokeo Province. Ayon kay Yusek Olalia, 52 sa 75 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Laos ang nakauwi na ng bansa. Sila po ay binigyan ng offer na sila ay maging customer service relations officer sa bansang Laos. Pagkatapos, pagdating doon, ay sila pala ay bibiktimahin at miyembro ng isang sindikato. Kaya noong sila ay binibigyan ng trabaho na hindi tugma doon sa kanilang job offer, nalaman nila na sila ay victim ng human trafficking, kaya po nagpa-rescue po sila. Bibigyan ng legal, psycho-counseling at financial assistance ang mga biktima. Payo ng DMW sa mga magbabalak na mga ibang bansa, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na migrant office sa inyong lugar upang kumpirmahin kung legal ang inaplayang ahensya ng hindi mabiktima ng human trafficking at illegal recruitment. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng mga recruiter na nambiktima sa mga Pilipino sa Laos. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Department of Migrant Workers na magkaroon ng migrant office sa Golden Triangle Special Economic Zone. Kaugnay ito ng ginagawang crackdown sa mga kumpanyang sangkot umano sa illegal recruitment at human trafficking activities sa nasabing rehiyon. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs at Interagency Council Against Trafficking hinggil dito, pati na sa repatriation ng mga Pilipinong nabiktima ng illegal recruiters doon. Una nang iniulat ng DMW na 52 human trafficking victims sa Laos ang nakabalik na sa bansa. Mayroon ding nailigtas na Pinoy workers mula sa illegal recruiters sa bansang Myanmar. Sinabi rin ng kagawaran na natukoy na nila ang ruta na ginagamit umano ng illegal recruiters at human traffickers para mailabas ng Pilipinas ang kanilang mga biktima patungo sa ibang bansa. Sa mga lugar po na kasalukuyang may operation, yung Golden Triangle na yan, wala po kasi tayong Migrant Workers Office. Kaya napaka-importante hanggat tayo ay hindi pa nakakapag-establish ng MWO o Migrant Workers Office, yung DFA po at ibang katuwang natin sa IACAT ang hihingan natin ng tulong at tayo po ay makikipag-kooperasyon sa kanila nang sa ganon lahat po ng problema na hinaharap ng mga victims ng mga human trafficking na ito ay may bigay po natin ng kaukulang tulong. Dumating na sa bansa ang 16 na overseas Filipino workers mula sa Lebanon
na nag-avail ng voluntary repatriation program ng pamahalaan dahil sa tumitinding kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sinalubong ang mga repatriates ng mga kawani ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration Airport Team, Department of Social Welfare and Development at Medical Team ng NAIA. Makatatanggap ang bawat OFW returnee ng pinansyal na ayuda na tig 75,000 pesos mula sa DMW Action Fund at OWA at 20,000 pesos naman mula sa DSWD. Tutulungan rin silang magkaroon ng negosyo o alternative employment opportunities. Ilang mahalagang proyekto ang inaprobahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang narito ang pagpapatibay ng 2 tulay sa Metro Manila. Mula sa Malacanang, ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano itong 2 tulay na ito at magkano ang idinagdag na budget? Yes, Ella, ito ay ang Guadalupe Bridge na nasa kahabaan ng EDSA. Partikular na idinudugtong nito ang Mandaluyong at Makati. Ang pangalawang tulay ay ang Lambingan Bridge na nasa Maynila. Mula sa 7.93 billion pesos, iniakyat na ito sa 10.34 billion pesos. Sa ilalim ito ng Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Layo ng proyektong ito na mapatatag ang mga tulay laban sa malakas na lindol. Isa ito sa inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na 20th NEDA Board meeting. Iniulat din ni NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na kabilang pa sa inaprubahan ang 3.8 billion pesos na Philippine Civil Service Modernization Project. Isa naman itong mahalagang inisyatibo upang mas maging maayos ang mga proseso ng human resource management sa public sector. Ang proyekto ay ipatutupad mula taong 2025 hanggang 2029. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Loss and Damage Fund Board Act. Sa ilalim ng Republic Act No. 12019, pagkakalooban ng legal capacity ang Loss and Damage Board upang makaresponde sa naging epekto ng climate change. Ang board bilang may juridical personality ay may legal na kapasidad upang pumasok sa mga kontrata, kumuha at mag-ayos ng mga ari-arian. Gayun din may kapangyarihan itong magsagawa ng legal proceedings. Susuportahan din ito ang hosting ng Pilipinas sa governing board ng pondo para mapabilis ang access sa climate, finance at investments sa kapakinabangan ng ekonomiya at mga Pilipino. Winelcome ng pamahalaang Pilipinas ang pagtatatag ng Loss and Damage Fund na aasiste o tutulong sa mga maliliit na bansang lubhang naapektuhan ng climate change. Tinutulan ng Makabayan Block Solon ang pagpapalawig sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos. Subalit iginiit naman ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro na walang nakapailalim na pagdadagdag ng sites para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang mga napag-usapan dyan sa pagdinig? Ella, humarap sa House Committee on Appropriations si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro para sa pagdinig ng panukalang pondo ng kanyang kagawaran para sa 2025. Sa pagdinig, nagpahayag ng pagtutol si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas sa planong pagpapalawig ng Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Subalit paliwanag ni Defense Secretary Teodoro, pinag-aaralan pa lang ang planong pagpapalawig sa kasunduan. Anya, kailangang magkaroon ng mas malawig na scope o sakop ang naturang treaty para makatugon sa mga banta ng China ngayon, partikular na sa West Philippine Sea. Nilinaw naman ni Secretary Teodoro na hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng dagdag na Enhanced Defense Cooperation Agreement
o EDCA site sa bansa. Sa kasulukuyan kasi ay mayroon ng 9 na EDCA site. Layon lang ng planong mapaigting pa yung defense posture ng bansa dahil nga tumitindi yung ginagawang agresyon ng China sa pinagtatalunang teritoryo. Nakakahalaga naman ang proposed budget ng Defense Department sa 254 billion pesos para sa susunod na taon. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang Mutual Defense Board and Security Engagement Board sa Baguio City na pangungunahan nila Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Admiral Samuel John Paparo Jr. Kahapon naglibot sa Basa Air Base sa Florida Blanca sa Pampanga sina General Browner kasama ang hepe ng US Indo-Pacific Commander Admiral Samuel para sa gagawing upgrade sa mga pasilidad doon. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-ano ang inaasahan na matatalakay sa pulong ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board? Yes, Aga, magandang tanghali. Nakasentro nga ang pagpupulong sa security policy at defense ng dalawang bansa. Posible ring pag-usapan ang balikatan exercises sa susunod na taon. Ang Mutual Defense Board and Security Engagement Board ay isang lugar para sa AFP at US Indo-Pacific Command o US Indo-PACOM na pag-usapan at magkaroon ng isang napagkasundoang direksyon ng patakaran sa mga alalahanin sa depensa at seguridad. Tatalakayin ang hanay ng mga aktibidad ng militar na isasagawa ng dalawang bansa sa susunod na taon, kabilang ang taon ng balikatan at salakmid exercises. Nasa 16,000 ang tropang Amerikano at Pilipino ang nakibahagi sa balikatan ngayong taon mula April 22 hanggang May 10 sa iba't ibang lokasyon sa bansa. Samantala, pinangunahan ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. at Indo-Pacific Command Head Admiral Samuel Paparo noong Miyerkules ang pagbisita sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, isa sa mga site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA upang siyasatin ang mga upgrade na ginagawa sa pasilidad. Ang Basa Air Base ay isa sa 9 na pasilidad ng AFP na itinaga sa ilalim ng EDCA. Inilagyan ng mga upgrade sa infrastruktura at mga pasilidad upang suportahan ang mga pagsisikap sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas at mag-ambag sa pangkalatang postura ng seguridad at depensa sa rehiyon. Ayon kay General Browner, ang mga modernisasyon na ito ay mahalaga sa layunin ng AFP na maging isang mapagkakatiwalaang puwersa ng depensa na mapangalagaan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Ang pagbisita ay bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa ilalim ng Mutual Defense Board Security Agreement Board meeting na nakaschedule sa Philippine Military Academy sa Baguio City ngayong araw. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nilinaw ngayon ang pamunuan ng Bulacan Police na walang katotohanan ang kumakalat ng mga balita hinggil sa umunoy laganap na kidnapping at talamak na holdapan sa probinsya. Nauna nang kumalat ang mga balita ng umunoy pagdukot sa ilang mga estudyante doon, partikular na sa bayan ng Malolos. Mula sa Malolos, Bulacan, ang detalye alamin natin kay Nestor Torres, live. Nestor, saan ba nag-ugat yung mga sinasabing kidnapping at holdapan dyan sa Bulacan? Yes, Ella, ayon sa Provincial Office ng Bulacan at maging ng Malolos Police ay walang fake news lang itong kumakalat na balitang yan dahil walang katotohanan na may nangyaring kidnapping at hold-up cases dito. Naglabas na ng pahayag si Bulacan Governor Daniel Fernando at Bulacan Police Provincial Officer in Charge, Police Colonel Sator Ijong, na pinabubulaanan ang umano'y balita ng mga pagdukot at holdapan partikular na sa Mini Forest dito sa Capitol Compound. Ayon kay Colonel Ejong, walang estudyante ng Bulacan State University ang nawawala o biktima ng holdapan. With regards sa issue na yan na kumakalat, nagpa-verify ako sa mga kapulisan natin, particularly dyan sa Malolos.
And we found out na wala namang incident na ganyan. Yan mga kumakalat na may stabbing incident, kidnapping incident, in others, wala pong katotohanan yon. So, last week ay nagpalabas kami ng press release tungkol dyan that we are denying that the incidents that were being reported are all fake. So, naglabas din ang statement ng ating provincial government. Gayunman, naglagay pa rin ng mga tauhan ang Bulacan PPO sa lugar upang matiyak ang seguridad sa eskwelahan at paligid nito. Nagpaalala rin ang PNP sa mga estudyante na kung maaari ay huwag na silang magpagabi pa, kundi pagkatapos ng klase ay agad nang umuwi sa kanilang mga bahay para makapag-ingat. Nanawagan din ito sa mga magulang o guardians ng mga estudyante. Yung mga guardians, lalong-lalo na yung mga bata, mag-ingat pa rin tayo. Kung pwedeng samahan natin sa kanilang eskwelahan, paghatid at pagsundo, ay samahan natin. Sa mga teenagers naman, ay ingatan natin yung pagsasama-sama sa mga barkada, pilin natin, and one more thing ay huwag nang magpagabi. Although sinasabi ko na walang mga gumagala at wala namang incidenting ganon, pero mas maganda pa rin yung precaution. Bukod sa mga pulis, nagtalaga na rin ng patrol team ang Bulacan Provincial Government na mag-ikot at magbabantay lalo na sa gabi sa Capitol Compound para sa kaligtasan ng publiko. At yan ang ating latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Maagad dinapos ng world's third pole vaulter na si EJ Obiena ang kanyang pagsabak sa 2024 season, bunsod ng kanyang fracture sa spine. Sa post ni Obiena kagabi sa kanyang social media account, ipinaliwanag nito na plano pa sana niyang lumahok sa 3 pang kompetisyon na gaganapin sana sa mga nalalabing bahagi ngayong taon. Gayunman, muling nakarana si EJ ng pananakit ng kanyang likod nitong mga nakaraang linggo. Ayon pa kay EJ, nagpakonsulta na siya sa kanyang doktor sa Italy at lumabas sa kanyang MRI na mayroon siyang fracture sa kanyang spine. Dahil dito, nagpa siya si EJ na bumalik na muna sa Pilipinas upang maiwasan ng lumala pa ang kanyang kondisyon. Plano naman ni Obiena na muling sumabak sa kompetisyon sa taong 2025. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 37 na nagsasabi, "Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.